Inagaw pansin ang mga pedestrian lane sa Pasig. Iba't iba ang disenyo para raw maengganyo ang mga tao na doon tumawid at nang sa gayon ay makaiwas sa aksidente. Effective naman kaya? Nakatutok si Michael Fahan. Isa ka ba sa mga pasaway na nagkikipagpatintero sa mga sasakyan sa pagtawid? Baka masama ka sa datos ng MMDA na 200 kataong namamatay taon-taon dahil sa hindi pagtawid sa tamang tawiran. Pero sa Pasig City, malaking ibinaba ng mga ganitong insidente. Bakit kamo? Di ka ba maengganyo na tumawid sa mga pedestrian lane na tulad nito? Nakakaibang disenyo at talaga namang agaw pansin. Sa harap ng eskwelahan, merong hugis snake o ahas. Mahabang liig ng isang giraffe. O malalastik man na alien. Sa C5 Road naman, walang trend dito pero rilis ang disenyo ng pedestrian lane. At ang paborito ng marami, pati na ng mga nagdisenyo nito, ang masarap kainin at masarap umanong tawiran na bituka o isaw. Konsepto ito ng isang grupo ng kabataan na nagtatrabaho sa isang advertising agency. Ibinigay ng libre ang ideya para umano makatulong sa publiko. Pintura lang ang sagot ng syudad. Ang mga kabataan na rin mismo ang nagpipintura. Aksidente raw kasi noong nabundol ng humaharurot ng motorsiklo ang isa nilang kasamahan habang tumatawid. Wow! When there are opportunities like this na makakatulong ka talaga mismo sa kapwa mo, baliwala na yung baliwala na yung kikita ka ba o ano. It's not about that You know, the world now is looking for ideas that makes people generous to share. Effective umano ang isang taong test project na ito na nagsimula pa noong June 2011. Pagkabagong disenyo, kakaiba sa mukha ng tao, mas sinusunod. Yung mga lumaw siguro pagkakataon, panahon na rin na yung mga dating hindi sinusunod ng mga tao, tingnan natin kung ano yung pwede nating i-apply para makita nila na ito yung bagong muka, bagong sistema ng o bagong disenyo na maaari natin sundin sa makabagong panahon. Wala namang nakikitang problema dito si MMDA Chairman Francis Tolentino. May room naman for innovation, but just the same, pareho lang yung objective mabawasan yung mga na-aksidente. Wala ko nakikitang violation. Yung objective, in fact, is the same. Lofty to prevent pedestrian hits. Pero muli nilang paalala sa publiko at motorista, sundin ang mga nakapaskil na paalala sa kalsada. Sana mag-iingat sila sa mga sasakyan. At saka kung sa maaari, huwag na lang silang dumaan dito. Kasi para to sa sasakyan, At saka yung mga driver, dapat ilagay nila yung pasahero nila sa tamang babaan para hindi naman magpinalti ang mga taong bumababa. Asahan na raw na magsusulputan pa ang ibang disenyo dahil binigyan na raw ng go signal ng Pasig City Local Government ang creative pedestrian lanes na ito. Masarap yung feeling. It's a different high when you can do communication that is not necessarily paid, but it's for public service and the community. Sabi nga nila, ang taong matuwid sa tamang daang tumatawid, pero wag din daw malibang sa pagtawid. Tumingin pa rin dapat sa kaliwat kanan para disgrasya ay maiwasan. Michael Padre nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isa sa mga karapatan ng mga bata ay ang kalayaan na sila'y makapaglaro. Ang paglalaro po kasi ay kailangan para sa kanilang maayos sa paglaki. Pero para sa isang bata na nakilala namin, mas pinili niyang mapag-isa kaysa makipaglaro. Bakit kaya? Mahiyain at mailap ang 4 na taong gulang na batang si Angelica. Di tulad ng ibang mga chikiting, sapat na sa kanya ang manood na lamang sa ibang mga batang naglalaro. Alam niya kasing sa kanyang munting sulok, ligtas siya sa mga manunukso dahil sa kanyang bukol. Siyempre, sir, blood sticker, then water, apo ko yan, sir. Kaya nakakonsensya ako. Bata pa siya, kawawa siya. Kung matanggal yung bukol niya, sir, siguro masaya na ako. Nang makita ni Aling Nelia ang kondisyon ng apo sa kapatid, agad niyang sinama ang bata mula Cagayan Valley para dumulog sa GMA Kapuso Foundation. Pagdating ng Maynila, si Lola Nelia na ang tumayong magulang ng bata. Nakita ko yun. Siyempre, umiyak kami. Bakit napabayaan yung bata? Sabi ng tatay, walang-wala daw. Nasaan yung trabaho mo? Kulang. Kahit wala akong pera, kung yung
siguro yung maano ko sa tao. Halaga sa akin, sir. Yung tinutulungan yung mga iba, lalo sa apo ko, sir. 2 taon pa lang noon si Angelica nang madapa at magkasugat. Mula sa sugat na ito, tumubo ang bukol na sa umpisa ay sinlaki pa lang ng bubot ng kalamansi. Hindi pa tiyak kung saan nagsisimula itong mga ganitong klaseng tumor. Pero ito yung nagsisimula sa mga glands, no? So it's a submandibular tumor. Ang tao kasi may maraming glands yan sa ilalim ng submandible, sa may panga. Yung mga glands na yun, ang lumalaki, nagkakaroon ng bukol. More probably, this could be a adenoma or submandibular gland tumor. Ngayon, halos gasantol na ang laki ng bukol ni Angelica. Wala namang magawa si Lola Nelia dahil umaasa lang din siya sa anak para sa kanyang mga gastusin. At sa bawat araw na lumipas na hindi naghagamot ang bukol ni Angelica, iba yung panganib ang kinakaharap ng bata. Kapag masyadong lumaki, biglang puputok yan, magdudugo at magdudugo. Anemic na nga yung bata, magkukulang pa ng dugo yan, plus magiging infected. Walang muwa, inosente at musmos. Tila walang malay si Angelica sa peligrong dala ng bukol sa kanyang mukha. Isang anghel na nangangailangan, humihiling, nagsusumamo ng inyong tulong. Alangan mo yung pangagumulan ako. Hindi po dapat binabaliwala ang anumang uri ng bukol. Maaari po kasi itong maging sinyales ng mas malalang sakit tulad ng cancer. Pero ayon po sa pangunang pagsusuri ng mga doktor, bagamat benign o hindi cancerous, buti na lang, ano po, yung bukol ni Angelica, kailangan pa rin niyang dumaan sa operasyon sa lalong madaling panahon. Maraming salamat kay Dr. Hector Santos ng Philippine Band of Mercy na siyang tumingin sa kaso ni Angelica. Maaari po kayong magpaabot ng tulong sa kanya. Maaari pong magsadya sa aming tanggapan. Pwede rin po ninyo i-deposito ang inyong donation sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Binigyang parangal sa katatapos lang ng Communication Excellence in Organizations o CEO Excel Awards ang aming Senior Vice President for News and Public Affairs. Walang iba kundi si Marisa L. Flores. Diyan ay kinilala ang mga leader. Kinikilala po sa awards na yan ang mga leader na nakatulong para makamit ang layo ng kanilang kumpanya habang nananatili silang inspirasyon sa marami. Narito ang pagtutok ni Lay Alvi. Kinilala sa ikapitong Communication Excellence in Organizations o CEO Excel Awards ngayong taon ang ilang natatanging leader mula sa iba't ibang organisasyon. GMA Network A, Ms. Marisa. Isa sa mga pinarangalan, si GMA Senior Vice President for News and Public Affairs, Marisa L. Flores. We have the most creative, dynamic, and passionate people in the industry. And fairness and balanced reporting, which I saw very early on, have been ingrained in our culture. That I lead this formidable team is a great blessing and an immense responsibility. And I always pray for the wisdom to continue to lead this team to do what's right. Sa pangunguna ng International Association of Business Communicators, kinikilala ng CEO Excel Awards ang mga individual na may galing sa komunikasyon na nakatulong para makamit ang layo ng kani-kanilang kumpanya habang nagsisilbing inspirasyon sa marami. I know for sure that leaders should not only speak, but also listen. And in this age of social media where anyone and everyone can speak, we must think before we speak and think before we click. Puno naman ng pasasalamat si Flores sa pagkilalang natanggap, maging ang kanyang mag-anak. Gusto kong pasalamatan yung lahat ng nag-mentor sa akin all through the years. Lahat ng mga kasamahan ko sa trabaho, mapa-boss, mapatauhan, at syempre yung pamilya ko. Biggest motivation ko is really to be able to give my family and everything they need and for them to be happy. Yun ang aking biggest motivation. That's why I work hard. Napakaligaya ko at siya nagtagumpay sa line of work. Kaya tumitibok ang puso ko kanina, dug-dug-dug-dug. Pero hindi sa kaba kung hindi sa tuwa. Kahit sinong tatay naman, di ba, proud na proud pagka
yung anak niya nakita mong binibigyan ng award. Ganon naroon. Proud na proud talaga. I'm so proud of you and the family as well, and keep up the good work and more power. Bukod kay Flores, binigyang parangal din sina PNP Chief Director General Nicanor Bartolome, Pag-ibig Fund CEO Attorney Darlene Marie Berberabe at 8 iba pang personalidad mula sa iba't ibang larangan. Ginawaran naman ng Lifetime Achievement Award si George T. ng Metrobank Group of Companies. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. At kung proud ang pamilya mo sa'yo, proud din kami, Marisa, binabati ka namin sa karangalan na yan. Bukod po kay Marisa Flores, dati na rin kinilala sa CEO Excel Awards, sina GMA Chairman and Chief Executive Officer, Atty. Felipe Gozon, dating GMA Marketing and Productions President Manuel Quioque, at 24 Oras Anchor, Carmela Tiangco. Susunod, paglimas ng mga kabataan sa mga gamit sa isang computer shop sa Pagadian, nahuli kam! Laro sa computer na Plants vs. Zombies, binigyang buhay sa isang live na pagtatangal. At ang mga kasama sa listahan ng mga pinakaseksing Pinay, nagpatadbukan sa rampa. At ang nanguna sa lahat, si Sam Pinto, may grand entrance. Mapapanood din nyo sa pagpapatuloy ng 24 Oras.